Ang Department of Justice naman hiniling ng whole departure order laban kay Charlie Atong Ang. Pinuntahan ng mga otoridad ang address ni Atong Ang sa Pasig at kanyang umunong farm sa Lipa, Batangas para isilbi ang arrest warrant mula sa Santa Cruz, Laguna RTC pero hindi siya nakita roon. Balitang hatid ni John Consulta. Mga alas 2 ng hapon na magtungo ang PNP-CIDG sa address ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Pasig City para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court. Noong una, hindi agad pinapasok sa nasabing bahay ang mga tauhan ng CIDG. Ito warrant of arrest. We will implement it whether you like it or not. Guard! We'll be giving them 10 minutes. Kung ayaw nila tayong pagbuksan, i-implement natin yung warrant of arrest. Pati sila aarestuin namin. Maya-maya, naglatag na ng hagdan ang mga polis. Palapasin mo na ulit. Ilang sandali pa, dumating ang isang nagpakilalang abogado ni Ang. Attorney Acosta. Ma'am? Yes po. Ma'am? Yes po. Colonel Giagi from CIDG. Hold on. Can I just come in first before you go in? Please? Thank you. I hope we have an orderly conduct here, okay? Pagkalipas ng ilang minuto, Nagpakilala naman kami, maliwanag yung pakay namin. Dito yung registered address niya. Pinakita namin yung warrant of arrest. So, andito lang yung abogado nila. I'm giving them 10 minutes, sir. With or without their consent, papasukin ko. Dadalhin ko pati yung lawyer nila. Pati lahat ng tao na nasa loob for obstruction of justice. Sir, last 5 minutes po, ma'am. kalaunan, pumayag din ang abogado ni Ang na papasukin ang mga pulis. Meron naman tayong body-worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. All right. May I get a list of all who will be coming inside, please? And may we ask for the IDs also, please? Ma'am, pinapatagal lang natin ng ano, ma'am. Hindi naman. I just want to Pag-i-implement make sure na everything is in order. Halos isang oras din sa loob ang 4 na pulis at isang taga-barangay pero bigo silang matuntun si Ang. Gayunman, tinanggap ng abogado ni Ang warrant of arrest. Sa to say, wala po tayong nakita dito. Hinalughog po natin lahat ng pwede niyang pagtaguan, no? Mula sa basement up to the highest floor. Even yung rooftop is inakyat namin. So wala tayong nakita as to presence ni Charlie Atong Ang. Pinuntahan naman ng NBI ang umanay farm ni Ang sa Lipa, Batangas. So meron kaming warrant of arrest dito ng issue ng Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna para sa kay Charlie Chu Hai Ang alias Atong Ang. Una nilang pinasok ang isang malaking bahay sa may gate ng compound. Inisa-isa ang mga kwarto pero hindi nakita si Ang. Hindi rin siya nakita sa isang malaking gusali sa compound. Mahigit 30 hektarya ang lawak ng property ni Ang. At sa pag-iikot ng mga ahente sa loob, nakita ang mga alagang panabong na manok, 2 helipad at malawak na open ground. Pero walang nakitang Atong Ang doon. Hindi bababa sa 4 na warrant of arrest ang inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court laban kay Atong Ang. Para yan sa isang kaso ng kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention. Kaugnay na pagkawala ng 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa arena na pagmamay-ari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Nakasaad sa mga warrant of arrest na walang bail ang mga kasong ito. Ipinaaresto na rin ang 17 iba pang kapwa-akusado ni Ang. 9 na pulis na dati nang nasa restrictive custody ng PNP ang itinurn over sa CIDG. Naaresto naman na ang 8 sibilyang co-accused na mga security personnel at empleyado sa sabungan ni Ang. Si Ang na lang ang hinahanap ng mga otoridad. Ayon sa DOJ, walang record ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Hihilingin daw nila sa korte ang paglalabas ng whole departure order laban kay Ang. Nauna lang naglabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para mamonitor ang posibleng paglabas nito sa bansa. Tuloy naman ang malawakang manhunt operation ng pulisya. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na
ongoing yung ng tauhan namin. Gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Iginiit naman ng kampo ni Atong Ang na inosente ang negosyante at tinawag na premature o hilaw ang desisyon ng Santa Cruz RTC na ipaaresto siya. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ang na nagbase umano ang korte sa di kompleto at one-sided na impormasyong ibinigay ng DOJ nang di nila tinitingnan ang counter affidavits at ebidensya ng mga respondent. Labag-an nila ito sa konstitusyon at karapatan ni Ang. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para harangin ang arrest warrant. Ikinalulungkot nila na hinayaan ng DOJ na manipulahin sila ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Wala pa nilang pisikal na ebidensyang ipinipresenta at nagbase lang umano sa pahayag ni Patidongan. Sa mga kasong isinampa sa Santa Cruz, Laguna RTC, nakasaad na ang mga akusadong pribadong individual at mga police officers ay nagsabwatan para dukutin, ikulong at patayin ang mga biktima. Sa resolusyon ng prosecution panel kaugnay sa missing sabongeros, sinabing naipakita sa sworn affidavit ng mga kapatid na Patidongan na sa pagitan ng April 2021 hanggang January 2022, dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipa City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Ayon sa resolusyon ng DOJ, inakusahan ang mga nawawala na nandadaya sa sabong. May ilang eyewitness accounts daw na pagkatapan umano sa mga katawan ng mga sabongero sa Taal Lake. Sinasabing nasa 34 ang nawawalang sabongero mula 2021 hanggang 2022. May iba pang kaso na nakasampa sa Branch 29 ng San Pablo City, Laguna RTC at sa Lipa City, Batangas RTC. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.